Ano ang alam mo sa may kawayan? Mula ito sa salitang Tagalog na kawayan, isang halaman mula sa pamilya ng mga damo. Ang kawayan ay karaniwang nakikita sa iba't ibang lugar sa Pilipinas noon, dahilan para maging pangunahing gamit sa paggawa ng iba't ibang bagay. Sa kabuuan, ang salitang may kawayan ay nangangahulugang pook na hitik sa kawayan. Hangganan ng lumang may kawayan. Sa silangan nito matatagpuan ang probinsya ng Nueva Ecija at distrito ng Morong. Sa katimugang bahagi naman ay ang Maynila at sa kanluran ang bahiyan nito. Sa hilaga naman ang probinsya ng Pampanga. Nang dumating ang mga Kastila, tumambad sa kanila ang maunlad na pamayanang nakabaybay sa mga wawa at sanga ng ilog. Tatlo ang lunan ng pamayanan sa loob ng Maynila, ang Ilog Pampanga, Ilog Pasig at Ilog May Kawayan. Ang Maynila ay pinamumunuan ni Raha Suliman at ang mga kanugnog probinsya nito ay pinamumunuan naman ni Raha Matanda. Maaaring isipin na sina Raha Sugod at Sultan Yantok ay sina Don Felipe Amarlangagi ng Katangalan na ngayon ay Ubando at Don Felipe Salonga ng Polo na anak ni Raha Lakandula at kapatid ni Magat Salamat. Nagsimula ang mas makulay na kasaysayan ng may kawayan sa pagdating ng mga misyonerong Pransiskano noong 1578. Halos 7 taon matapos marating ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila. Sa panahong ito, nagsimula ang pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristiyano sa probinsya na nagbigay daan sa mas maraming una sa lugar. Dominus vobis. Itinatag ang unang simbahan sa pamimintuho kay San Francisco ng Assisi sa Sitio Toril, na ngayon ay Bahay Pari. Dahil gawa lamang sa kawayan at pawid, madali itong winasak ng isang malakas na bagyo noong 1588. Sa pagkasira ng simbahan, agad na hiniling ang paglipat ng parokya sa ilalim ng pamumuno ni Cristobal de Asquera, alkalde mayor ng probinsya ng May Kawayan. Ito ay pinahintulutan ni Padre Pedro Bautista, ngayon isang santo at dating superior ng Ordeng Pransiskano sa Pilipinas at tagapangasiwa ng parokya sa mga panahong wala itong kura paroko. Taong 1589, sinimulan ang pagtatayo ng isang simbahang bato sa Sitio Lagolo. Nanatili itong sentro ng May Kawayan hanggang 1668 nang muli itong ilipat sa kasalukuyan itong kinalalagyan sa poblasyon. Taong 1668 nang itayo itong simbahan ng May Kawayan. Itong strukturang to ay gawa sa Piedras de May Kawayan o Batong May Kawayan na dito mismo sa bayang ito, Minimina. Itong simbahan na to ay may mahalagang papel na ginampanan sa pagpapalago ng pananampalataya ng mga taga May Kawayan. Ang simbahang ito sa aspekto ng kultura at ng turismo ay mahalaga sapagkat pinagmamalaki ito ng bayan. Isa ito sa mga simbahan sa buong bansa na may simbahan at kampanaryo na pinag-uugnay ng isang tulay.
Upang mas mapadali ang pananakop at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansa, iminungkahi ni Fray Juan de Plasencia ang pagpapatupad ng reduksyon o pagbabago ng tirahan. Sa ilalim ng panukalang ito, ipinanganak ang mga kabayanan ng Bukawe na pinagmulan ng Santa Maria at Pandi, Polo na pinagmulan ng Ubando, San Jose del Monte at Marilao. Sa paghiwalay ng mga bayang ito, higit na nagkaroon ng pagkakataon ang ngayon ay Pueblo de Maykawayan na ituon ang pansin sa pagpapaunlad. Pangunahing industriya noon ang pagtatanim at pangingisda. Mayroon itong malawak na taniman ng palay, mais at tubo. Sa katanyagan ng industriya ng adobe sa Maykawayan, hindi katakataka na ito ang naging pangunahing pinagkunan ng adobe sa pagpapagawa ng mga sikat na gusali at simbahan sa Maynila. Partikular na ang makasaysayang mga pader ng Intramuros at simbahan ng San Agustin sa loob nito. Dahil sa palagiang pangimina ng adobe, isang dekreto ang ipinalabas noong 1684 ni Gobernador General Gabriel de Crucilegui y Ariola. Ito ay ang pagkapaliban sa polo e servicios personales, tributo, tanoria, cortes de madera, at real compra de bandala. Taong 1722, ipinitisyon ni Don Manuel Sarmiento, Gobernador de Naturales ng Maykawayan, at ng mga kabesa de barangay at ng mga prinsipalya ang muling pagpapaliban nito. Ang nasabing kahilingan ay muling pinaunlakan ni Gobernador General Fernando Manuel de Bustamante y Rueda. Ngunit sa pagputok ng pag-aalsang agraryo sa Bulacan noong taong 1745 sa pagitan ng mga hasyenda ng Lulumboy at Malinta, nagsimula ang pakikibahagi ng bayan sa mga maliliit na paghihimagsik laban sa mga mananakop. Sa pagsalakay ng mga Ingles sa Maynila noong 1762 at pag-urong ng mga puwersang Espanyol, tumigil ang mga puwersang Ingles sa Maysilo, Malabon at nanatili roon hanggang mabalitaan nilang sinunog ni General Bustos ang mga kabahayan sa Malinta. Ang pagpapasunog ng mga kabahayan at pagsira ng mga trancheriya ay ipinag-utos ni General Bustos nang ilipat niya ang kanyang kampo sa Maykawayan na ilang legwa lamang ang layo. 2 taon matapos ang pagdating ng mga puwersang Ingles sa bansa, muling ibinalik ang pamamahala sa Pilipinas sa Espanya na nagpatuloy pa sa loob ng mahigit isa pang siglo. Nang itatag ni Andres Bonifacio ang kataas-taasan kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK noong taong 1872, ilan sa mga anak ng Maykawayan ang naging bahagi nito. Isang mahalagang gampani ng bayan ng Maykawayan ang pagtugon sa pangangailangan ng mga Katipunero. Noong taong 1876, inutusan ni Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela na magpagawa ng 2,000 bolo o gulok. Kalahati ng bilang na ito ay ginawa sa baryo ng Saluisoy. Matapos ito, naganap ang unang sigaw sa Pugadlawin na dinaluhan ng mga taga-Maykawayan sa pangunguna ni Ceriaco Contreras. Noong ika-17 ng Disyembre, 1876, sinalakay ni General de los Rios ang kuta sa Maykawayan na pinagkukublihan ng karamihan sa mga puwersa ng rebelde sa Bulacan. Umaga noon, nang lumusob ang tanyag na Batalyon 73 sa pamumuno ni General de los Rios mula Libtong patungong Langka. Abate! Barong sa bayan! Buong giting at higpit ang naging paglalaban dito at nasaksihan ng kabayanihan ni Coronel Contreras.
Bago ang proklamasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite, hinirang ni Pangulong Aguinaldo si Andres Pacheco bilang General de Brigada ng pamahalaang revolusyonaryo. Sa bayan ng May Kawayan naman, hinirang na kapitan si Crescencio Villacorta at Juez de Paz naman si Aguedo Noriega. Sa paglipas ng mga taon, naitatag ang isang gobyernong revolusyonaryo. Nagkaroon ng mga pag-usig sa mga Kastila at isa sa mga hinuli at kinulong sa Santa Maria ay si Padre Eugenio Gomez Miguel, kura paroko ng Parokya de May Kawayan. Noong ika-27 ng Enero, 1899, sa estasyon ng tren ng May Kawayan ay may hinuling dalawang dayuhan, sina Harry Hooper ng Hospital Corps at Albert Sonichen na isang manunulat sa kasong pag-eespiya. Dinala ang dalawang bihag sa kumbento ng simbahan na ginawang himpilan militar at kwartel kung saan nakawagayway sa pasukan nito ang bandila ng Republika. Naging aktibong muli si Ciriaco Contreras sa panahon ng digmaang Filipino-Amerikano nang mapabilang siya sa pangkat ni General Antonio Luna. Pinutol nila ang linya ng telegrama at sinira nila ang riles ng tren sa May Kawayan. Matapos sakupin ni na Major William A. Kobe ng 3rd Artillery, naging saksi ng madugong labanan ng mga sundalong Pilipino laban sa puwersang Amerikano ang istasyon ng tren ng May Kawayan. Hinarang ni Luna ang puwersa ni Hale na noon ay tumutugis kay Aguinaldo, ika-26 ng Pebrero, 1899 nang maganap ang labanan sa May Kawayan na ikinasugat ni General Hale. Mahalaga ang ginampanan ng gusaling ito sa digmaang Filipino-Amerikano. Ika-26 ng Pebrero, noong taong ding yon, alas 3 ng hapon, dito sa lugar na ito naganap ang labanan sa pagitan ni Antonio Luna at ni General Irving Hale. Sa nangyaring labanan, maraming naiwang patunay ang naging bangis ng digmaan, maraming bahay at gusali ang naiwang sunog, mga buhay na naging pangunahing sakripisyo para sa kalayaan ng bansa at marami pang iba. Ngunit kung mayroong isang makasaysayang patunay sa labanang ito ay ang tanyag na Artikulo 1 ni General Antonio Luna. Makalipas ang ilang dekada, nagpatuloy ang daloy ng buhay ng mga Maykawenyo sa kabila ng pananakop ng mga Hapon. Taong 1942, nang dumating mga Hapon dito sa May Kawayan. Sa pagkakatanda ko sa baryo ng Saluisoy. Ang nagkataon, ang isa sa lolo ko, itong Mariano Exaltacion, 10 ng kanyang mga kasama, mga kapatid. Kung babanggitin ko yung Leodegario, Aurelio, Trinidad, Jose, at isang babaeng kapatid nila, si Maria Exaltacion. Sila yung mga unang humarap doon sa Saluisoy. Bago matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ipinasya ni Ramsey na ilipat ang kanilang himpilan sa May Kawayan na mas malapit sa Maynila, kung saan nila sasalubungin ang 37th Infantry ni General Robert Baitler pagdating nito mula sa Pampanga. Ika-3 ng Pebrero, 1945 nang tuluyang mapalaya ang May Kawayan sa pamamagitan ng Rehimentong Valenzuela na nasa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Santiago Castro at ng unang rehimento na sumasakop sa May Kawayan, Marilao, Bocaue, Polo at Obando na nasa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Maximo Abanyo. Pagkatapos ng digmaan,
bumangon ang may kawayan mula sa lusak ng kahirapan at muling nanguna sa pagsulong ng kabihasnan at paglago ng ekonomiya. Kahit muling nalugmok sa kadiliman matapos masunog ang malaking bahagi ng may kawayan noong 1949 na tumupok sa simbahan, eskwelahan, ilang mga gusali at mga bahay, nagtulong-tulong ang mga mamamayan nito upang muling makabangon at maibalik sa tala ng kasaysayan ang makulay na bayang ito. Sa pagiging syudad ng may kawayan noong 2006, nabigyan ng mas malaking pagkakataon ang bayang ito upang mas patunayan ang pagiging una nito sa lahat. Sa paglipas ng panahon, maraming hamon pa rin ang kinaharap ng may kawayan sa politika at ekonomiya, ngunit patuloy pa rin ito sa pagsulong upang sa hinaharap ay muling patunayan na siya'y una sa lahat. Ngayon alam mo na kung bakit siya ang una.